Ka-Express, balik na ang bangis ng Gilas Pilipinas at sakto sa pinakamalaking laban ng taon. Simula February 15, sisimula na ng ating national team ang isang 10-day full training camp bilang paghahanda ng second window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers, kung saan haharapin nila ang dalawang higante ng Oceania, ang New Zealand at Australia, parehong sa home court. At ang pinaka-inaabangan sa camp na ito ay ang full return ni Kai Sotto na muling itinuturing ni Coach Tim Coate bilang pangunahing sandigan sa sentro. Magandang pundasyon ang dala ng Gilas papasok sa window na ito matapos ang dominanting sweep laban sa Guam ng first window. Nasa sulit na presto ang Pilipinas sa Group A at malinaw ang target, panatilihin ang momentum at ipakita na kayang makipagsabayan at manalo laban sa elite competition. Ang sistemang binuo ni Coach Tim mula pa noong 2023 World Cup, mahalaga ang continuity pero mas critical ngayon ang execution kumpara sa mas matatangkad at mas mabibilis na kalaban. At malaking boost ang pagbabalik ni Kai. Sa Japan B-League, malinaw na bumalik ang kanyang kumpiyansa at physical na lakas matapos ang ACL injury. Back-to-back double-doubles ang kanyang ipinakita kamakailan. Patunay na hindi basta feel-good comeback ang kanyang pagbabalik, kundi isang tunay na impact return. Maingat ang staff sa pag-manage ng kanyang minutes, pero ramdam na handa siyang bumalik sa international grind. Kasama ni Kai, inaasang makakasama rin sa camp sina Dwight Ramos, AJ Edo, Carl Tamayo, Kevin Kimbao at iba pang overseas-based players, habang ang core veterans tulad ni Justin Brownlee at Junmar Fajardo ay magbibigay ng stability at leadership. Sa ngayon, walang seryosong injury concerns, kaya full focus ang team sa conditioning at chemistry. At sa February 26, sasalubungin ng Gilas ang New Zealand sa Maua Arena bago ang mas mabigat na hamon kontra Australia sa March 1. Parehong home games, ang 10-day camp ay magiging susi para mahasa ang rotations, depensa sa loob at confidence sa buong grupo. Sa harap ng home crowd at muling pagbabalik ng kanilang main man, malinaw ang mensahe, handa ang Gilas na ipaglaban ang leadership ng group at magtatag ng seryosong pahayag sa Asia. Balik sa aksyon ang Gilas Pilipinas sa pinaka-critical na yugto ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers at malinaw agad ang mensahe, handa na ulit silang lumaban sa pinakamalalakas. At sa pagsisimula ng 10-day training camp sa February 15, tutok ang national team sa paghahanda kontra New Zealand at Australia. Dalawang powerhouses na matagal nang sinusukat ang tibay ng Gilas sa Asia-Pacific stage. At lalong naging sentro ng atensyon ang camp dahil sa full return ni Kai na muling inasang magiging pangunahing sandigan ng koponan sa loob. Maganda ang bitbit na momentum ng Gilas papasok sa second window matapos ang dominanting panalo laban sa Guam ng first window na sa matibay na pwesto ang Pilipinas sa Group A at alam ng coaching staff na bawat home game ngayon ay may bigat sa standings at confidence ng buong programa. Hindi lang basta qualification ang nakataya, ito rin ay pagkakataon para ipakita na ang Gilas ay hindi na basta underdog kundi isang team na may sistema, lalim at consistency. At sa ilalim ni Coach Tim, malinaw ang direksyon ng paghahanda. Ang 10-day camp ay hindi lang para sa kondisyon, kundi para sa timing, spacing at defensive discipline, lalo na laban sa mas matatangkad at mas athletic na kalaban. Critical dito ang pagbabalik ni Kai na sa Japan B-League ay nagpakita ng mas mature na laro, mas kalmado, mas matalino sa opensa at mas present sa depensa. Hindi na ito ang Kai na basta umaasa lang sa height. Ito ay Kai na marunong magbasa ng laro at mag-anchor ng sistema. Importante rin ang magiging papel ng supporting cast. Inaasang sasama sa camp ang mga overseas-based players tulad ni Dwight Ramos, AJ Edo, Carl Tamayo at Kevin Kimbao na pawang may international experience at kayang mag-adjust sa bilis ng sistema ni Coach Tim. Sa loob naman ng leadership ni Justin Brownlee at Junmar Fajardo, at habang papalapit ang February 26 clash kontra New Zealand at ang March 1 showdown laban sa Australia, malinaw na ang unang hakbang ng Gilas ay ang maayos na pundasyon sa training camp.
Dito itinatayo ang chemistry, dito sinusubok ang rotations, at dito rin huhubugin ang kumpiyansa ng isang team na muling gustong patunayan na lamang sila sa laban lalo na sa home court. At habang papalapit ang opening tip kontra New Zealand, lalong lumilinaw kung gaano kahalaga ang 10-day training camp sa kabuang plano ng Gilas Pilipinas. Hindi ito ordinaryong preparasyon, ito ay isang window para isync ang buong sistema, lalo na't maraming players ang galing sa kani-kanilang club commitment sa Japan, Korea at PBA. Para kay Coach Tim Cone, mahalaga ang sapat na oras para maibalik ang team rhythm, lalo na laban sa mga kupunang kilala sa physicality at bilis ng laro. At sentro ng tactical adjustments ang front court depth ng Gilas sa pagbabalik ni Kai bilang main anchor. Mas nagiging flexible ang rotations. Ang kanyang rim protection at rebounding ay critical kontra sa Tall Blacks. Habang ang kanyang improved passing at decision-making ay mahalaga laban sa Australia na agresibo sa switches at help defense. Kasama niya, sina Junmar Fajardo at Justin Brownlee na nagbibigay ng veteran presence at physical matchups, habang sa Asia Edo ay inaasang magdagdag ng athletic defense kapag tuluyang bumalik sa full form. Kompleto ang mga big men at bawat isa ay may malinaw na papel sa sistema. Sa backcourt at wings, tutok ang Gilas sa pace control at spacing. Ang presence ni Dwight Ramos, Scottie Thompson, Sergio Perez, Carl Tamayo at Kevin Kembao ay nagbibigay ng balanseng kombinasyon ng depensa, shooting at playmaking. Layunin ng staff na hindi ma-overwork ang frontline sa opensa, mas mabilis sa ball movement at tamang shot selection ang kailangan para ma-neutralize ang size advantage ng Oceania teams. At malaking factor din ang home court advantage. Sa Maua Arena, gaganapin ang parehong laro at inaasang magiging game changer ang crowd energy, lalo na sa crucial stretches. Ang maagang panalo kontra New Zealand ay maaring magdikta ng tono, hindi lang ng window na ito, kundi sa buong qualification campaign. Well, sa kabuuan, ang second window ay hindi lang tungkol sa standings. Ito ay test kung gaano nakalayo ang narating ng Gilas sa ilalim ng kasalukuyang programa, mula sa chemistry hanggang sa composure sa high-pressure games, sa kompletong lineup, malinaw na sistema at muling pagbabalik ng kanilang main man na si Kai. Papasok ang Gilas sa mas isang malinaw na layunin, protektahan ang tahanan at patunayan na kaya nila makipagsabayan sa pinakamalalakas sa rehiyon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento kinulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.